Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So alhamdulillah, nandito tayo ngayon sa tahanan ng aking kapatid na si Sister Zainab, na kung saan kapatid sa pananampalataya at kapatid sa dugo. Inshallah, napasyal tayo dito ngayon dahil naghihintay ang aming ina. Nayayakap na rin sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, sige po at puntahan natin dito ang aking magulang na sa ganun ay masaksihan natin insyaAllah ang kanyang pagsasaksi sa pananampalatayang Islam at ito rin sana ay magbigay ng magandang aral at balita sa hindi pa mga Muslim at kung paano yumakap sa Islam nang mayroong tamang kondisyon na pagyakap sa pananampalatayang Islam. Tara po at puntahan natin ang aking ina insyaAllah. So alhamdulillah, nandito na po tayo ngayong araw na ito. Kapiling natin ang aking ina na kung saan siya ay atlas, alhamdulillah, sa pagtsatsaga natin sa pagpapahayag sa kanya sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng aking ina upang yakapin na rin ang tunay na pananampalatayang Islam, ang pananampalataya ng lahat ng mga propeta at sugo ng dakilang tagapaglikha. Pero nandito nga tayo ngayon upang magsyahada ang aming mahal na ina, ay hayaan muna nating ipaliwanag natin kung paano ang tamang pagtanggap sa pananampalatayang Islam para sa mga nagsisipasok sa Islam, gaya na sabi natin kanina sa labas, upang sa ganun ay maging ganap ang kanilang pagpasok sa Islam at maging katanggap-tanggap at naiintindihan nila kung paano sila naging sagrado sa pagpasok sa pananampalatayang Islam at malalaman nila ang paglabas muli sa pananampalatayang Islam sa anong dahilan. So inshallah, aking mahal na ina at sa iyo, magandang tanghali po. Ang pagtanggap sa Islam o aking ina, o mahal na ina, ay kinakailangan wala tayong sasambahin maliban ang dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lang ang tanging nag-iisang tagapaglikha at nagsugo sa lahat ng propeta at sugo at nagpadala ng kasulatan at siya ang naglikha ng lahat ng bagay. So wala tayong sasambahin maliban sa Kanya. May kondisyon yan. Kapag sinabi mong nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na sasamba maliban sa Kanya. Sasambahin nyo lamang ang nag-iisang tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na rin tayo maniniwala sa mga pamaihin. Iwaglit, itapon na ang paniniwalang pamaihin sapagkat ito'y walang kinalalaman sa ating mga buhay. Halimbawa, para maintindihan natin ang ganap. Minsan, noong hindi pa tayo Muslim, kapag kumakain tayo at biglang aalis ang isa, sasabihin, ikot niyo yung plato para walang disgrasya na mangyari sa kanya. Iwanan natin to. Walang kinalalaman ng plato sa buhay ng tao. Walang mangyayari sa mundong ito maliban pahintulot ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang pamaihin, yan ay paglabas sa Islam. Meaning kung papasok kayo sa Islam, at naniniwala kayo na patuloy niyong ginagawa ang pamaihin, lalabas pa rin kayo sa Islam, kahit nagdarasal kayo. Kaya wag nating gagawin ang mga pamaihin, iwanan na natin. Huwag tayong maniwala sa mga magikero, mga mandaraya lang yan. May mga magikerong totoo, ngunit gumagamit sila ng mga demonyo. So sila'y nagiging kasangkapan, paripaniwalaan natin sila at humanga sa kanila na sila'y makapangyarihan. Walang makapangyarihan maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay mga naglilin lang lamang. Iwanan ang mga magic, paniniwala dyan, ang mga albularyo, hindi totoo yan. Iwanan nyo ang mga albularyo. Yan ay mga nanloloko lamang ng mga tao. Sila ay mga nanloloko lamang at marami akong nakasamang albularyo bago ako nag-Muslim. Also, iwanan din natin yung mga manghuhula. Huwag kayong maniwala sa horoscope, mga manghuhula. Hindi yan totoo. Wala silang alam sa bagay na hindi nakikita. Yung mga darating na bagay, wala yan alam. Nanghuhula lang yan. Hula-hula na kung saan lumilitaw pag naniniwala kayo sa kanila na parang alam nila ang mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam doon maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So iiwanan natin ang mga yaan. Huwag kayong matakot sa mga demonyo. Ang mga demonyo ay hindi pumapatay. Kaya kapag natakot tayo sa kanila na sila'y pumapatay, magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagapaglikha lamang ang pumapatay ng tao. Kapag gusto niya nang mamatay, kukunin ang ating mga kaluluwa. Ngunit kung ayaw niya,
Walang makakapatay sa atin kahit mga kriminal hindi ka kayang patayin kapag hindi mo oras mamatay. So hindi tayo dapat natatakot sa mga demonyo. At huwag din tayong maniwala sa mga patay na bumabalik. Walang patay na bumabalik. Hindi sila makababalik. Ang tanging nagpapakita ang mga demonyo, ang nanloloko, nanlilinlang upang isipin natin ang mga patay ay bumabalik at matakot tayo sa kanila. Hindi dapat tayo maniwala at matakot sa kanila. Iisa lang ang ating katatakutan, ang dakilang tagapaglikha. At tayo ay mag-aalay ng 5 sala. Dahil hindi po pwede na sinasamba natin ang dakilang tagapaglikha at inutusan tayong magsala ng 5 beses, ay ayaw natin, hindi pa rin tayo makakapasok sa Islam kung hindi tayo nagsasala. Kaya yan ay tungkulin ko bilang anak mo na hindi kita pababayaan. Sa tungkulin yan lalo nang may edad na kayo, inshallah gabayan ako ng sumantala na magabayan ko kayo sa inyong obligasyon na yaan. So ang kaligtasan ngayon sa paraiso, ito ang sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, o kayong mga mananampalataya, ang unang kondisyon, o kayo'y manampalataya, wa amilus salihat, at gagawa kayo ng mabubuting gawa. Yun ang sinabi ko kanina, ang manampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pananampalataya sa Kanya, iwawaksi mo ang lahat ng pagbibigay ng partner sa Kanya. Yung sasamba ka ribulto, maniniwala ka pa sa ribulto, maniniwala ka sa mga propeta'y Diyos, maniniwala sa mga anghela'y Diyos, hindi sila Diyos. Tanging ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dapat sambahin at wala nang sasambahin. Lahat ng propeta ay propeta. Lahat ng sugo ay sugo. Maging si Propeta Muhammad, si Propeta Jesus, si Propeta Moises, Ibrahim, Haron at iba pa. Ito'y mga tao lamang, mga propeta at sugo ng dakilang tagapaglikha na ipinadala niya sa kalupaan upang bigyang gabay ang tao na malaman nila kung sinong sasambahin at kung paano siya sasambahin. Kaya kapag nag-Muslim kayo, iwawaksin nyo na si Jesus na si Diyos. Hindi siya Diyos. Siya linikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng salita na mangyari at mangyayari tulad ni Adam, walang nanay, walang tatay, na binuhay niya rin si Adam alayhisalam. Siya'y makapangyarihan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hindi natin iaalis ang karapatan ni Jesus o Isa alayhisalam sapagkat bilang Muslim, hindi ka magiging tunay na Muslim kung hindi mo siya mamahalin. Dahil si propeta rin at sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit hindi tayo magmamalabis. Ilalagay lang natin yung tamang pwesto ni Isa o Jesus alayhi salam, siya'y propeta at sugo na ipinadala lamang sa angkan ng Israel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang huling propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning tatanggapin din natin lahat ng propeta at sugo at lahat ng kasulatan, kahit na ito'y nawalang bisang mga kasulatan, ay kailangan nating tanggapin ang lahat ng yan dahil galing lahat sa dakilang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus salihat. Pagkatapos niyong manampalataya, hindi kayo nagbibigay ng partner, ang Allah na lamang ang iyong sinasamba, sinusunod mo siya, gagawa ka ng mabuting gawa. Sa Islam, ipinag-uutos ang paggawa ng mabuti. Hindi sapat ang paniniwala na walang gawa, sapagkat ang paniniwala lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng walang kaakibat na gawa tulad ng sala ay baog. Kailangan tayo ay maggumawang mabuti. Ito ngayon ang ating papatunayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung talagang siya Diyos natin, sasambahin natin, siya na lang ang nag-isang Panginoon sasambahin, susundin mo siya. Anong susundin? Gumawa ka ng mabuting gawa. Sabi niya, ito ay test sa iyo. Kung gagawa kang mabuti, sinasamba mo nga ako. Pero kung hindi ka makikinig sa akin, hindi totoong sinasabi mong sinasamba mo ako. Kaya o aking ina, gusto kong maunawahan mo ang pagpasok sa Islam na wag na kayong magbibigay ng partner kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sundin nyo ang kanyang kautusan bagamat naiintindihan mo o hindi natin naiintindihan kung kanya itong inuutos, lalo na ang 5 sala, kailangan natin itong sundin. So ganito ang tamang pagyakap sa Islam. Marami ang yumayakap din sa gitnang silangan halimbawa dahil lamang sa kayamanan, dahil sa pera, o kaya mahalin ng Muslim, protektaan siya doon. Hindi yun magiging Muslim dahil dinadaya niya lamang ang kanyang sarili at hindi totoo yung kanyang pagmumuslim. Ang totoong pagmumuslim, hindi ka nagmumuslim dahil sa makamundong bagay, makamundong pakinabang. Hindi. Magmumuslim kayo dahil handa niyong tanggapin ang lumikha sa inyo. Siya ang gumawa sa inyo, ang nagbigay ng lahat sa inyo, ang nagbigay ng mga panustos, anuman meron kayo, galing sa Kanya yan.
Handa nyo na ngayon tanggapin siya para punuin ang maraming panahon na hindi nyo siya napasalamatan. Ito na ang pagkakataon na tayo ay makapanumbalik sa Kanya at samantalahin natin ang pagpapasalamat na kung saan ay napakatagal na panahon natin siyang binigyan ng katambal. Alam niyo ba, inay ko, o ikaw ito yung kasambahay na ni Zainab, no? Ni Sister Zainab na nasa Japan ngayon. Alam niyo ba, napakapalad ng taong pumapasok sa Islam. Bakit? Dahil ang taong mga namatay na hindi Muslim, nakahanda na sa kanila ang impyernong apoy. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'atadana lil kafirina adabas sa'ir. Inihanda ko sa mga hindi mananampalataya ang matinding kaparusaan ng impyernong apoy. Kaya napakapalad mo kung sasabay ka rito dahil nakahanda sa mga hindi mananampalataya ang impyernong apoy. Sapagkat hindi napapatawad ng tagapaglikha ang taong namatay na sumamba siya maliban sa naglikha sa kanya. Alimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala naglikha sa iyo, sa nanay ko, sa akin, ay bakit mo sasambahin yung linikha? Anong karapatan niyang sambahin? That's why ang taong mamamatay na sumasamba sa propeta, sugo, anghel, kalikasan, ito ay mga linikha na kapag namatay ang tao, hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala habang buhay siya. Susunugin ng walang kamatayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Ngunit ang kaligtasan, kapag ikaw ay nanalig sa Kanya na nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsugo ng lahat ng mga propeta at sugo, nagpadala ng lahat ng kasulatan at lahat ng nakikita o hindi nakikita ay Kanyang linikha at sinamba mo siya at gumawa kang mabuti, naghihintay sa iyo ang paraiso. Ito ang iyong tahanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakailan paman. Ang tunay na tahanan ay ang paraiso at ang mundong ito ay pansamantala lamang na kung saan ang buhay ay kasiyaan na may kaakibat na laro at panlilinlang at aliw lamang. So kaya aking ina, yan ang pagpasok mo ngayon sa Islam, ang tatanggapin mo lamang siya at wala kang susundin maliban siya. Sa Islam ba walang sambahin mo siya nang wala kang ebidensya o gumawa ng anumang gawain nang wala kang ebidensya. Palagi tayong may ebidensya. Tatanggapin niyo ito, naiintindihan mo na o hindi at ipangangako niyong magdadasal kayo ng 5 beses. Dahil isinave niya kayo sa parusang impyerno, ngunit kung hindi niyo siya susundin, mas matindi ang parusang naghihintay sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot, mahal ko ang aking ina, mahal ko kayo. Ibig ko sabihin, wag na wag niyo kayong babalik pa sa kawalan dahil magiging mabigat lang lalo ang magiging parusa ng mga taong tumalikod pagkatapos mag-Muslim katulad ni Satanas. Na dating sumasamba kay Allah, ngayon ay nagmalaki siya. Siya ang mayroong pinakamalalim na parusa sa impyerno nga po dahil tinalikuran niya ang kanyang Panginoon. So ngayon aking ina, nakahanda na akong sumaksika pero hindi kita pipilitin dahil walang sapilitan sa aming reliyon. Ngunit kung ito'y tatanggapin nyo, gaya ng mga ibinunyag ko sa inyo mula sa Quran at katuruan ng Islam, tanggapin mo nyo na aking ina at ito ang tanda na kayo ay tunay na pumasok sa reliyong Islam. Tanggap nyo na, aking ina. Alhamdulillah. Ikaw, sister, hindi nyo natatanggap ang lumikha sa inyo na sambahin nyo siya? Patuloy ba kayong sasamba sa nilikha lamang? Hindi ba nakakaya sa Kanya na narinig nyo? Ang naglikha sa inyo, ang dapat mo sambahin, sinamba mo yung nilikha? Common sense, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng tao sa kabilang buhay, kung ginamit ko lang sana ng matino kong pag-isip, hindi sana ako mananahanan sa impyerno nga po. Ngayon, katulad dito, gamitin mong matino mong isip, sasamba ka ba sa nanlikha sa iyo o yung linikha niya? Sinong sasambahin mo? Mamili ka. Yung nilikha niya, na walang karapatang iligtas ka sa kabila, kundi rin siya ay umaasa sa Allah na maliligtas, o yung magliligtas sa'yo sa kabilang buhay, na ang may-ari ng paraiso at impyerno ay ang Allah. Hindi ko kayo pipilitin sa reliyon. Dahil kami ay reliyong, hindi ito organisasyon para magpayaman. Wala kaming sapilitan sa reliyon. Ito ang mahalaga sa akin, ngunit kung ayaw nyo tanggapin, napakalaga nyo rin tanggapin ito, ngunit kung ayaw nyo, huwag nyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero ang tatanong ko sa inyo, nakahanda ba kayong pasukin ang impyernong apoy? Hindi. Wala kayong pupuntahan kundi ang tanggapin nyo ang nag-iisang tagapaglikha. Ito lang ang tanging daan para makasalba kayo sa handang matinding parusa sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, kung gusto nyo makaligtas dyan, wala kayong ibang tatakbuhan, kundi paniwalaan at sundin nyo at sambahin nyo lamang ang nag-iisang tunay na tagapaglikha na sinamba lahat ng propeta at mga sugo. Ano sa palagay nyo? Susunod kayo, hindi?
Susunod. Yun ang sinabi ko. Gamitin nyo ang matino nyong isip. Yun ang matinong isip. Bakit? Mahirap bang intindihin na balikan mo ang naglikha sa iyo? Alhamdulillah. So, inay, narinig mo. Narinig nyo naman kung paano ang pagtanggap sa Islam. Ang pagtanggap sa Islam, pag tinamba nyo siya, siya lang. Wala nang iba. Hindi nyo tatanggapin. Sasambay si Muhammad, si Jesus, si Moises, si Ibrahim. Hindi. Ang sinamba nila, ang siya lang sasambay natin. At saka tayo magsasala ng 5 beses araw-araw. Ito ang pagsubok sa'yo ng Allah. Hanggang sa mamatay ka, titignan kanya. Kung tunay ka sumasamba, paglilingkuran mo siya. Tulad ng mga propeta at sugo, nagdarasal din sila. Sila'y nagdarasal din. Dahil yun ang ating trabaho kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang magpasalamat, magpuri, magdakila sa takdang oras araw-araw sa kanya. Alhamdulillah. So, 2 po kayo tatanggap. Willing po kayo, sister. Okay, alhamdulillah. So, 2 pa kayo. At least may makakantabay nanay ko. Medyo, I think, mahirap na mag-memorize ito. Medyo matanda na to eh. So, ikaw medyo bata pa. Ako sa pagdating balik-balik ko rito, maturuan kita. Kung mauna ka matuto, at least may maglilid sa kanya, may kasama siyang magdadasal. Ano po? Ay, napakapalad ninyo. Bakit? Dahil nyo pang tumama ng loto nito. Bakit? Eh, yung mga tumamang loto, pagpatay nun, wala na, hindi makakatulong yung pera sa kanila at susunog lang sa kanila. Samantalang kayo, wala nga kayong tinamaan sa loto, pero dahil nyo ba? Bakit? Eh, paraiso habang buhay po ito ang naghihintay sa atin. Tahanang walang hanggan na kaligayahan. Ang tangi lamang makakapasok sa inyo dyan kung magbabalik loob tayo sa may-ari ng paraiso at impyerno. Sa may-ari niyan, gusto niya parusahan sa impyerno ng tao, ari niya yung paparusahan. Ang paraiso, papapasokin niya. Ano naman ang pagpasok? Sumamba tayo sa kanya at gumawa ng mabuting gawa. Iyan ang Islam. Okay po, tanggapin nyo. Okay, nanay. Mahal kong ina, alhamdulillah, ito medyo maraming sakit na, kaya pinipilit ko na, kinukulit ko na to, pero hindi ko siya pinilit na pumasok sa Islam, pag-aralan, until finally, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, sumuko na rin siya. Okay? So now, sabayan nyo lang ako sa sasabihin ko, ng buong puso sana ito sa atin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasa dibdib natin, wala kayong may tatago dyan, alam niya lahat yan. Okay? Aarabikin ko, tapos tatagalogin ko para maintindihan nyo. Okay? Ashhadu, lakas nyo, bagya, konti. Ashhadu, an la, ilaha, illa, Allah. Ako'y sumusumpa, na wala akong sasambahin, maliban, kay Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulu Allah. Ako'y sumusumpa na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. Wa ashhadu Isa ibn Maryam Rasulullah. At ako'y sumusumpa na si Isa o Jesus ay sugo din. Anak ni Maryam, anak ni Maryam. Sugo din, anak ni Maria. Ulitin natin, ako'y sumusumpa na si Jesus o Isa, yung kasing pangalan niya. O Isa, anak ni Maryam, ay mensahero din ng Allah. Mensahero din ng Allah. Siya rin ay propeta at sugo ng Allah. Siya rin ay propeta na sugo ni Allah. Yes, yun lang. Hindi siya Diyos. Sugo at propeta lang ng Allah sa bangka ng Israel at hanggang ngayon hindi pa siya patay. Bababa pa siya. Bago siya mamatay, papatayin siya ng samantala. Ipakikita niya sa tao na mamamatay si Jesus sapagkat hindi siya Diyos sa pagbabalik niya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magsasala kayo 5 beses. Tuturuan ko kayo.